Walang tigil ang pagtangi sa Jamaica. Di niya tunay na pangalan sa pagpapaalam sa partner na ide-deport pabalik ng China. Bukod sa iiwan siya, wala na ring tatayong ama at magtataguyod sa kanilang 5 buwang gulang na sanggol. Dahil blacklisted at di na makakabalik na bansa bunga ng immigration violations, posibleng ito na ang huling pagkikita ng mag-ama. Ang bata, isa sa tinaguriang Pogo Babies na inaalagaan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sana po, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Sana po bigyan ng chance na makabalik po yung partner ko. Tulad niya, kanya-kanyang yakap at pamamaalam din ang mga asawa at partner ng iba pang ide-deport. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo na dadamay, kabilang na yung asawa ko. Kasama ang kanilang mga asawa at kinakasama sa 187 na Pogo workers na na-deport mula sa iba't ibang niraid na Pogo hubs sa Lapu-Lapu, Cebu, Bamban, Tarlac, Clark sa Pampanga at Pasay City. Yung iba dito, talagang walang dokumento nung nahuli natin. Violation nga ito nung kanilang condition of stay. Inaasikaso na raw ng PAOK ang pag-aalaga sa Pogo Babies. Bukod sa DSWD, kinakausap na rin daw nila ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Yun ang problema natin. Ano ba yung magiging status ng mga bata dito? Pwede bang gamitin yung pangalan o yung pangalan, yung apelyido ng tatay niya, o pwede bang ilagay yan sa kanilang mga birth certificate? Kasi nga mga sanggol pa ito eh. Dahil sa patutupad na total Pogo ban, may hanggang dulo na lamang ng taon ang lahat ng foreign Pogo workers para lisanin ang Pilipinas. Pagsapit kasi ng unang araw ng Enero, maituturing na silang mga illegal aliens.